Praise the Lord. Kalimutin mo katabi mo, sabihin mo, wala nang maingay. Wala nang magkikwentuhan pa. Wala namang may sasalita. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang maingay. Wala nang magkikwentuhan pa. Wala nang palakad-lakad pa. Makikinig tayong lahat. Praise God. Amen. Glory to God. At napakaganda ng mensahe last Sunday. Ito po. Worship is an act of thanksgiving and worship to God. Kaya kung kayo ay nandito last Sunday o wala kayo rito last Sunday, ay paki-order po ninyo yung napakagandang mensahe. Masasabi ko po sa inyo, pinaka-the best po yun. Isa sa pinaka-the best na mensahe na aking ipinangaral sa tanang buhay ko. Mga minamahal, yung pong kapahayag ng may pamagat na worship is an act of thanksgiving. Forgiving, I mean, is an act of thanksgiving and worship to God. Glory to God. At Pastor Higit, pwede mo na rin silang bigyan nung sinasabi mo kaninang papel. Pwede mo silang bigyan yung mga, yung mga hindi pa nakakatanggap. Sige, sigaw mo sila. Glory to God. Yung sinasabi po ni Pastor Higit kanina na papel na hindi nyo natanggap. Na kung kayo ay nakatanggap na noon, okay na. So alam na ninyo kung paano iaabot yung ni Pastor Chiki o sino man doon sa table doon para sa inyong weekly, sa inyong every 15 days o sa inyong monthly sacrificial giving for the church rental. Naliwanag po ba yun mga minamahal? Yung wala pa ay sige po at bigyan na. Sige, bigyan mo na. Pagpatulong ka, marami tayong ushers. Magpatuwag ka. Sige. Okay, sige. At buksan natin mga minamahal sa aklat ng Unang Kronika. Unang Kronika, Kapitulo 12. Versikulo 16 hanggang 18. Unang Kronika, Kapitulo 12, Versikulo 16 hanggang 18. Ayan. Nakita na po ba ninyo? Yan. Ang sabing ganoon dito, ang ibang mga Benjaminites ay nagpunta rin kay David. At sa kanilang paglapit kay David, ay sinabi ni David na naman ninyo ay kapayapaan, kayo ba ay dumating dito upang ako ay tulungan na ang panawagan ng Lord na ang calling ko ay mapulpil ko o nandito ba kayo para ako ay ipagkanulo at ibigay sa aking mga kaaway? Kung magkagayon ang Diyos ang humukupa sa inyo. At sila po ay nagsabi sa panguna po ni Amasya na dumating sa kanya ang Espiritu ng Panginoon na siyang chief ng tatlong mga mighty mga minamahal. Ang sabi niya ay ganito, ito po isang prophecy rin. We are yours, O David. We are with you, O son of Jesse. Success, success to you, and success to those who help you, for your God will help you. Akin kong ulit-ulitin. Glory to God. Success, success to you, and success to those who help you, for your God will help you. At ang simula noon, we are yours, O David. We are with you, O son of Jesse. Success, success to you, and success to those who help you, for your God will help you. Pakisabi nga po natin, success, hindi po marinig. Success, success to those who help you, for to you, and success to those who help you, for God will help you. Glory to God. Pakitaas nga po yung mga Biblia.
Pakataas nga po yung mga Biblia. Tingnan nga po. Glory to God. Okay. Sino po yung ready ng makinig ng madabagan ng mensahe ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Ang pamagat po ng mensahe ngayon ay pinamagatang. Okay. Ang pamagat ng mensahe ngayon ay pinamagatang success to those who are helping RDC and KOJF. Ulitin natin ulit. Success to those who are helping RDC and KOJF. That's the title of the message for this day. Ang sabi ko lang dito, success, success to you, O David. We are yours, we are with you, O son of Jesse. And success to those who help you. Ano sa Tagalog yung success? Tagumpay. Tagumpay, tagumpay para sa iyo, David, na anak ni Jesse. Kami ay kasama mo. Kami ay kaisa mo. At tagumpay din sa mga tao tumutulong sa iyo sapagkat ang Diyos ay tinutulungan ka. No? So, ang pamagat ng mensahe ngayon ay tagumpay para sa mga taong tumutulong kay RDC at sa KOJF. So, what does RDC stand for? RDC means Ricardo Diaz Carillo. And what does KOJF stand for? Kingdom of Jesus Fellowship. Tagumpay para sa mga taong tumutulong kay Ricardo Diaz Carillo at sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amen. Pakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Hallelujah! Pakitas nga po ang kamay ng mga tumutulong kay RDC at tutulong kay RDC. I can see your hands. I can see your hands. Meron bang problema dyan sa kiligili ninyo? Sige po, hindi nyo maitaas. Glory to God. At sino yung patuloy na tutulong kay RDC at sa KOJF? Glory to God. Pakibaba na po ang inyong mga kamay. Maraming po salamat. Alam niyo po ba na sa bawat move of the Holy Spirit o sa bawat mandate of God, alam ba ninyo na ang Diyos ay gumagamit palagi ng tao? May tao pa ho ba dito? Yes. Ano ang mandate ni Abraham? Ang mandate ni Abraham o ang atas sa kanya ng Panginoon, ang tungkulin inatang sa kanya ng Diyos, ay magtayo ng isang bansang sasamba sa Diyos. Anong bansa yun? Israel. Tama po ba? Ano naman ang mandate or atas o tungkulin inatang si John the Baptist? Sinong nakakaalam? Siya po ay forerunner ni Jesus Christ. Siya ang nag-prepare ng pagdating ni Jesus Christ. Tama po ba? Tama po ba? Ano naman ang mandate o atas o tungkulin ng Panginoon kay Moses? Para ang mga Israelita ay ilabas from Egypt. Tama po ba? At siya po ay binigyan po ng mga kautusan, particularly yung 10 Commandments. Ano naman ang atas, ano naman ang tungkulin, ano naman ang mandate na pinagkatiwala ni Joshua? Siya po ay successor ni Moses, na kung saan ang hindi natapos ni Moses, itutuloy niya, inilabas ni Moses ang mga Israelita sa Egypt, but from wilderness, ipinasok naman ni Joshua ang mga Israelites sa Promised Land. Tama po ba? Tao pa po ba? Sa masyanda po mga minamahal, sa bawat mga tao ng Diyos sa Biblia, simula ng lumang at bagong tipan, ay meron pong tungkuling iniatang sa kanila ang Diyos. Maging sa mga move of God, sa mga mandate of God ng Panginoon, na hindi na itala sa banal na kasulatan at ating yang nakikita sa kasaysayan, may mga taong inatasan ng Panginoon, may mga tungkuling iniatang sa kanila ang Panginoon. Ano po? At mga minamahal, ang tanong ko naman sa inyo ito, ano naman ang mandate o atas o tungkuling iniatang ng Panginoon kay King David? Ano? Sa mga minamahal, ang mga hindi natapos ni Joshua ay siya rin nagtapos, siya ang nagtapos. Na kung saan ang mga lupain hindi lubusan na ibigay ni Joshua sa mga Israelita, siya po ang nagbigay. Amen po ba?
At si David po, ang kauna-unahang hari ng Israel na talagang ang Diyos ang pumili. Tama po ba? Sapagat ang unang hari ng Israel na hindi ang Diyos ang pumili ay wala iba kung hindi sino? Si Haring Saul. Na ang tao ang pumili sa kanya pero hindi ang Diyos. Pero the first king that was chosen, handpicked by God, it was King David. A man after God's own heart. May tao pa ho ba dito? At ngayon po ay tingnan natin anong katangian meron si Haring David. Bakit ba siya tinawag ng Lord? Bakit ba siya pinili ng Lord? At bakit ba siya tinayo ng ating Panginoon? Ano yung atas sa Kanya? Ano yung mandate sa Kanya? Ano yung pinapagawa sa Kanya ng Panginoon? Bakit kinakailangan siya ay maging hari ng Israel? Sapagat alam natin na maraming beses na siya ay tinangkang patayin ng kanyang unang boss na si Saul, na pinaglingkuran niya ng may katapatan, pero siya binalak ng maraming beses na patayin para hindi maging hari. Pero despite of all these things, siya pa rin ay naging hari. Ano po? At nagpatuloy ang kanyang paghahari, bagamat may mga nagtangka, maging sa kanyang sariling anak na si Absalom ay tinamang agawin sa kanyang kaharian, ay hindi pa rin naagaw sa kanyang kaharian. At nanatili pa rin siyang hari ng bansa Israel. At ang sabi nga ng banal na kasulatan sa aklat ng Awit 78, 70 hanggang 72, mula lamang po sa literal na pastol ng tupa, siya po ay naging hari ng Israel. No? Sabi nga nila sa Bisaya, hampak mo po, hamakin mo yun, hindi ka ba wala inisip yun? Isang ordinaryo lamang tupa ng literal, I mean shepherd ng literal na tupa, and God made him a great king. God made him a great man of God. God made him a king over Israel. May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, makikita po natin sa aklat ng unang Kronika, chapter 11, dito na po inanoint si David para maging hari ng Israel. Bago siya naging hari ng Israel, siya muna ay naging hari ng Hebron. No? Naging hari ng Juda. At pagkatapos naging hari na siya ng buong Israel. So sa Juda ay siya ay naghari. Sa Hebron siya ay naghari for 7.5 years. At sa buong Israel ay naghari siya 32.5 years. So it means all in all, 40 years siyang naghari. So, napakatinding promosyon ang binigay sa kanya ng Diyos. At gusto ipaalam sa inyo, may tinatawag na Davidic anointing. Ano yung Davidic anointing? Yung pinangako ng Diyos kay David na hindi siya mawawalan ng anak na hindi maghahari, tinupad ng Diyos. And that is Davidic anointing. May tao pa ho ba dito? Merong promise ang Lord sa kanya, hindi ka mawawalan ng anak na mag-ahari. Tuloy-tuloy na mag-ahari ang iyong anak. Magpapatuloy ang pag-ahari ng iyong anak. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, listen very carefully. Isang bagay po na nakita ko ng malalim ni King David kung bakit siya pinili ng Panginoon at binigay siya ng mandate ng Panginoon. Inatasan siya ng Panginoon. And we could say that King David ay kasama sa mga great man of God ng banal na kasulatan. Hindi lamang ng banal na kasulatan, hindi lamang ng lumang tipan, kundi of all time. Kaya kung titingnan mo ang salita, di ba, ng mga other Benjamin Manites na ito, success to you, O David. Not just one success, but two success ang binanggit. Kita o pahuga rito. Para sa inyong kaalaman, pag ang isang salita ay inulit, ang ibig sabihin niyan, may diin yan. Tagumpay o tagumpay sa iyo, David. At tagumpay din sa mga taong tumutulong sa iyo. Hindi lamang siya sinasabihang tagumpay, kundi dalawang tagumpay. At yung mga tumutulong sa kanya ay sinasabihan din na tagumpay.
Actually, yun ay isang prophecy. The Spirit of the Lord came upon Anastasia, one of the chief among the 30. Kaya yung mga ayaw maniwala sa Trinity at sinasabing wala si Jesus ng Old Testament, wala si Jesus o wala ang Holy Spirit ng Old Testament, nagkakamali sila. Eh dito ay makikita mo, ang sabing ganoon sa verse 18, then the Spirit, pakisabi, then the Spirit, dumating ang Espiritu ng Panginoon kay Anastasia at nag-prophesy siya at nagsabi siya, we are yours, O David. We are with you, O son of Jesse. Success, success to you, and success to those who help you, for your God will help you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Alam ba ninyo sa pagsama nila kay David? Yung kanilang pagsama kay David, ito po ang naging hudyat, naging daan para maging hari si David. Yung kanilang pagsama kay David, ito po ang naging hudyat, naging daan para magtagumpay si David. Ito po ang naging hudyat, naging daan upang sa ganoon po, mga minamahal, ay magampanan po ni David ang kanyang manit, ang kanyang atas, ang kanyang tungkulin sa ating Panginoon. Naunawaan po ba ninyo ako? Kaya pakinggan niyo pong maigi yung mga sinasabi ko. I don't want to waste ng anumang salita rito. Maigli na yung oras natin, kaya makinig tayo ng lubos. At bawat salitang bibitawan ko ay napakahalaga. At alam niyo ba, mga taong ito ay sila talaga nagsakripisyo talaga. At mga minamahal, ang mga taong ito talaga, mga minamahal ay maging ang kanilang mga buhay ay kanila pong ay nabigit po sa panganib para po sa inyong kaalaman. Pero sa kabila po ng lahat, mga minamahal, sila po ay they sided with King David. Sila po ay nakiisa kay King David. Amen po ba? We are yours, O David. We are with you, O son of Jesse. Success, success to you. And success to those who help you. For your God will help you. Amen? Pakisabi nga po natin, success, we are with you. Pakisabi natin, we are yours. ORDC and KOJF. We are with you. Success. Success to you and success to those who help you, for your God will help you. Amen. Talampakan natin ng Panginoon sa mga. At para sa ating kaalaman, ako po ay hindi tinayo ng Diyos na gano'n-gano'n na lamang. Ako'y talagang tinayo ng Diyos at may pinapagawa sa akin ng Diyos sa huling kapatahunan ito. Meron din akong atas, meron din akong mandate, meron din akong tungkulin na tinanggap mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano ang pamagat natin? Ano ang pamagat ng tema sa araw na ito? Success to those who are helping RDC. What does RDC stands for? Ricardo Diaz Carillo. And KOJF. What does KOJF stand for? Kingdom of Jesus Trinity. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Alam ba ninyo sa aklat ng unang Kronika 13? Sa unang Kronika 13, mga minamahal, nang si David ay maging hari, ang unang kanyang ginawa ay ang Ark of the Covenant, ang kabanang tipan, ay kunin. Sapagkat noong panahon ni Haring Saul, na-neglect ang Ark of the Covenant. Ito'y kunin. E tao pa ho ba rito? Glory to God. Ano po? Para saan ba ang Ark of the Covenant? Para sa ating kaalaman. Makikita natin sa aklat ng unang Kronika 13:1. David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds. He then sent to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send the word far and wide to the rest of our brothers throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites, and
who are with them in their towns and pasture lands to come and join us. Let us bring the ark of God back to us. May tao pa ho ba dito? Hindi na po ang tingin sa gwapo sa harapan. Alam mo, nung naging hari si David, the first thing he did ay pinatawag niya ang mga commanders. At ang sabi niya, kung ito'y kalooban ng Lord, at kalooban nga talaga ng Lord, at baka mabuti ito, kunin ang ark of God. May tao pa ho ba rito? Yes. Alam mo, hindi niya inisip ka agad na, oh, hari na ako ngayon. Nako, maraming pera ito, maraming karangalan ito, maraming blessing ito. Panasya ako nito ngayon. Nako, bilang hari, siyempre, ibang klase na ito. Magpapatapat ako ng maraming batas ngayon. Bibili ako ng mga magagandang sasakyan, magagandang kasuotan. Ako ay magpapariband ng buho ko. Ay, hindi, lalaki pala siya. Ako ay magpapa-facelift, magpapabatak ako ng aking mukha, magpapatangos ako ng aking ilong, ipapaayos ko ang aking kilay. Mag-uinom ako ng gulot at tayo. Pero hindi po mga kinamahal. Ito ba tayo? Ang unang-una niyang ginawa ay kunin ang ark of God. For what reason? Ituloy po natin mga minamahal. Ang ganda po ng sinabi dito. The whole assembly agreed in this because it seemed right to all the people. May tao pa ho ba rito? No. So nag-agree sila. So para saan ang Ark of the Covenant? O ano ibig sabihin ng Ark of the Covenant or the Ark of God? Number one, write it down. It symbolizes the presence of God. Sumisimbolo yun sa presensya ng Diyos. Are you still with me? Nakikinig pa ho ba kayo? Pangalawa, sa pamagitan po ng Ark of God, sila po ay nag-i-inquire, nagtatanong sa Diyos. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Nagtatanong sa Panginoon. Through the Ark of God. Are you writing? Nakikinig? Nagsusulat ba kayo? Sino na po nagsusulat? Pakitaas nga po ang kamay. Very good. Thank you, Lord. Palampakan natin ng Lord sa inyong mga buhay. So listen very carefully. Si Haring David po ay may malaking pagmamahal sa Diyos. Mahal niya ang presensya ng Diyos. Makikita mo sa aklat ng Awit 27 verse 4, Awit 27 verse 4. Sabi niya, para sa akin, mas gusto ko pang manatili sa templo ng Panginoon buong buhay ko. At ako ay makapagtanong sa Kanya. One thing I ask of the Lord, this is what I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon His beauty and to inquire in His temple. King David loved God so much. King David loved the presence of God so much. King David wants to be with the Lord always, every day, throughout eternity. He loved to stay and to be with the Lord forever. May tao pa ho ba rito? Si King David po ay talagang hangarin niya na makapagtanong sa Panginoon. Glory to God. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Isipin mo, hari, this is not a joke. Hari, nung siya'y ginawang hari, alam mo, ang una niyang layunin, bring back the Ark of God. The Ark of God symbolizes the presence of God, God Himself.
na makapagtanong sa Panginoon. He loved to worship God. He loved God talaga. Talagang ano siya, God lover siya. Amen? He is not a Bible school lover. He was not a theological seminary lover. But he was a lover of God. Ezekiel Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, in the inquires in His temple, the temple of the Lord. Hindi lang maganda yung boses ko eh. Pero okay na yun. Kasi hindi naman hinahanap ng Diyos ang magandang boses. Ang hinahanap ng Panginoon ang magandang puso. Inaawit ang kanta ng Panginoon at ginagamit ang boses para sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Yan si King David. One thing, not two things, not many things, one thing have I desired of the Lord. Isang pinakananasa ko sa buhay na ito. You know, brethren, we have only one life in this present world. Tama? Isa lang ang buhay natin. Alam mo, ang buhay natin is not, hindi yung kagaya na scratch paper. Alam mo scratch paper? Pag ginamit mo yan, itapon mo, meron ka pa uling another scratch paper, right? Pero ang buhay natin, hindi yan kagaya ng scratch paper. Once na ginamit mo yan, tapos na yan. Hindi mo na maibabalik pa, hindi mo na maire-rewind pa. Kaya ang iisang buhay lang natin na ito, isa lang ang hangarin ni Haring David, isa lang. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Grabe, iyan si King David. At ang Ark of God ay nagsisimbolo sa presensya ng Diyos sa Diyos mismo. Kinakailangan niyang makuha yung Ark of God. At kinakailangan yung Ark of God ay mailagay niya sa isang magandang lugar. Amen po ba? At ang Ark of God na ito, ang lugar na paglalagyan ni Haring David ay ang temple. The temple of God. King David wants to build the temple of God. Gusto niya na makapagtayo ng templo ng Panginoon. Doon niya ilalagay ang Ark of God. Magtatanong siya ron sa Panginoon. Doon siya sasamba sa Diyos. And listen to me, instrumentalists and worship ministers. Si Haring David po ay isang manunulat ng kanta. A songwriter. Si Haring David po ay isang instrumentalist. Isa po siyang harpista. Ang ano ba yung harpist? Hindi pa talaga yung harp. Gitara pala yun. Si Haring David din po ay isang mga awit, mga minamahal. But King David is more than a singer. King David is more than a songwriter. King David is more than an instrumentalist. But King David is a worshiper of God. Naunawaan ninyo? Hindi lang siya instrumentalist, hindi lang siya songwriter, hindi lang siya mga awit, siya po ay isang worshiper. Nakikinig pa ba tayo? Maaring magaling kang tumugtog, maaring magaling ka umawit, maaring gawin nakakapag-compose ng kanta. Pero ang tanong ay ito, are you a worshiper? May tao ba mo rito? Are you a worshiper? And King David was a worshiper. May tao pa mo ba rito? Bagamat si Haring David ay hindi nakapagtayo ng templo ng Panginoon, ngunit tuwang-tuwa siya sapagkat ang nagtayo ng templo ng Panginoon ay ang kanyang anak. Nasusunod mo? Ninasa niyang itayo ang templo ng Diyos at nagpaalam siya kay Prophet Nathan, gusto ko magtayo ng templo ng Panginoon. At ang sabi ni Prophet Nathan sa aklat ng unang Chronicle chapter 7 or 1 Samuel chapter 7, chapter 17, I mean,
Ang sabing ganoon ni Prophet Nathan, sige, go. Go ahead, for the Lord will go with you. God is with you. Pero alam nyo, kinagabihan na naginip ito pong si Prophet Nathan at sinabing ganoon, hindi si King David na maglatayo ng temple. Because he is a man of war. Isa siyang mandirigma na kung saan maraming dugo ang nagbuho sa kanyang kamay. Pero ang kanyang anak na si Solomon ang magkatayo ng templo. Alam niyo, si King David ay nag-giveaway at ang saya-saya ni King David sapagkat ang anak niya ang magkatayo ng templo at natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng templo ng bahay ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Natutuwa ba kayo na ngayon ay mayroong bahay ang Panginoon? At kagaya po ng pangako namin sa inyo ni Jesus, hindi lamang po tayo magkakaroon ng bahay ng Panginoon na tayo mangungupahan. Lamang magkakaroon tayo ng sariling bahay ng Panginoon. Promise namin sa inyo ni Jesus yan. Hindi namin kayo bibiguin. Hindi lamang po sa Metro Manila, sa lahat po ng outreaches or chapters po ng KOJ ang buong mundo, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay pa ng bahay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilan naman ang palakpak ninyo? Yan si Haring David. Ito po si Haring David. May tao pa ho ba rito? Siya ay tinayo ng Panginoon para maging successor ni Joshua na yung mga hindi natapos ni Joshua ay matapos din niya. Na yung mga hindi naibigay na lupain ni Joshua ay maibigay niya sa mga Israelita. At si Haring David ang kauna-una ang haring pinili ng Diyos. Siya ang mismo ang pumili. No? Because King Saul was not chosen by God but handpicked by God. King Saul was handpicked and chosen by the people. Siya ay taong hari, samantalang sa David ay Diyos, Diyos ang pumili sa kanya. Tao ng Diyos. Amen. Hari ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Glory to God. At mga minamahal, ito pong si Haring David, mga minamahal, ay mahal na mahal niya ang presensya ng Diyos. And listen very carefully, tingin po kayo sa akin sa harapan. Kahit na wala akong house and lot, wala akong problema. Kahit mamatay ako o mag-rapture of the church na hindi ako magkaroon ng sarili kong house and lot, wala akong problema. Kahit hindi ako magkaroon ng Jaguar, horse, o mga luxury cars sa buhay na ito, wala na akong problema. Kahit hindi ko matikman ang anumang layaw at luho sa buhay na ito, wala akong problema. Kahit ako ay mamatay o mawala sa mundong ibabaw na ito o mag-rapture of the church at nabutan ako ng rapture of the church, lagi dito lang ang tingin sa harapan kahit na sino mapapasok. Wala na akong problema. No regrets ako. Amen po ba? To tell you frankly and honestly, isa lang po talaga palagi ang hinihingi ko sa Diyos, ang presensya ng Diyos. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Ang presensya ng Diyos. And listen very carefully. Listen very carefully. Alam mo, mabait si Lord. Bakit ko nasabing mabait si Lord? Si Haring David, ang tanging hangarin niya ay mahalin, sambahin ng Diyos. Purihin ng Panginoon, paglingkuran ng Diyos. Ang tanging hangarin niya, mga minamahal, ay lagyan ng bahay ng Panginoon na kung saan makasamba at makapag-inquire sa Panginoon. May tao pa ho ba dito? Yun ang tanging hangarin niya. Pero alam niyo po ba mga minamahal, ang tanging hangarin niya ay tinupad ng Diyos. At meron pa siyang mga surprises, meron pang gifts and rewards sa kanya ang Lord. Si David ay naging hari ng Israel. At si David po, ang kanyang mga anak ay tuloy-tuloy na naging hari. And listen very carefully, tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Kapag ang ikaw ay isang tao, isang babae, isang lalaki na minamahal ang Diyos,
Ang tanging Diyos lang ang hinihingi mo, tinatangi mo sa buhay mo, tinahangad mo sa buhay mo. Wala nang iba pa. Lord, gusto kong mabuhay na kasama ka habang nabubuhay ako sa mundong ibabaw nito hanggang langit. Gusto ko na mahalin ka, gusto ko na maglingkuran ka, gusto kang alayan ka ng buhay ko, ng talento ko. Anong mang meron ako, i-alay yung offer ko sa iyo. Kapag yan ang tanging layunin ng puso mo, ibibigay ng Panginoon yan. Pati ang hindi mo hinihingi, ibibigay ng Panginoon. Hallelujah! Naunawaan mo ba ninyo ako? Kaya dahil ang tanging hangarin ko lamang ay ang presensya ng Panginoon, isang araw, ako ang pinakamayaman sa Kingdom of Jesus Commission. At ipaparada ko rin ang mga magaganda kong sasakyan. Amen? At makikita ninyo ang mga magaganda kong bahay. At magugulat kayo, ang aking mga anak ay nag-aaral sa mga kilalang eskwelahan at ang kasama ay mga star, mga artista. May tao pa ho ba rito na kami nagsusuot ng mga magaganda at kumakain ng mga masasarap? Sapagkat isa lang ang hinihingi natin sa Panginoon, ang Diyos lamang. Pero dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, amen! Pati ang hindi mo mga hiningi ng mga magagandang bagay, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naunawaan ninyo ako? Naintindihan ninyo ako? Naunawaan ninyo ako? Kaya ang mga taong hindi ginagawang priority ng buhay nila si Jesus, ang mga hinahangad nila ay nawawala sa kanila. Samantalang ang mga taong ang tanging hinahangad si Jesus, pati ang mga hindi nila hinihingi ay ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Hallelujah! Naintindihan ba ninyo ako? Sino nakakaintindi taas ng kamay? Kaya ang tanong sa akin ng isang kapatid, alam po ninyo, ang anointing po ng Diyos ay dumadaloy po sa ating iglesia, sabi ng kapatid na iyon. Pero habang dumadaloy ang anointing ng Diyos sa ating iglesia, pagdating po sa isang kapatid na iyon, tumigil ang anointing ng Lord at hindi tumama sa kanya. Ano po ang ibig sabihin noon? Yun ang sabi niya sa akin. Ito ang sabi ko sa kanya. Tumigil ang anointing ng Lord at hindi na tumama sa kanya, sapagkat ang taong iyan ay tumigil din sa paglilingkod sa Diyos. This is a true story. Hindi ko na, I will not mention the name ng tao na naginip o nakakita ng pangit ay ng vision at tinatanong ako anong kahulugan. Hindi ko na rin babanggitin kung sino yung tao ngayon na hindi na tinamaan ng anointing ng Lord. At ang sabi ko sa kanya, kasi ang taong iyan tinigil ang paglilingkod sa Diyos. Kaya buksan ninyo ang inyong kaunawaan. Mahalin ninyo ang Diyos, paglingkuran nyo ang Diyos. Mahalin nyo ang Bible, basahin nyo ang Bible. I-offer nyo